ko ng isang mapagpalang umaga sa lahat. Amen. Sa lahat po ng ating mga kapatid na narito sa akin. Amen po. At ikaw na po ang pangako ng Panginoon. Like, share, subscribe. At nais ipaabot ng Diyos sa ating lahat. Amen po. Samahan niyo po ako sa mga awit 121 ng mga awit, verse 7 hanggang 8. Ang sabi po dito, si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y iniligtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Amen. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita na tunay po. Amen. Ang Diyos po ang mag-iingat sa ating lahat. Amen. Ito naman po, pangako ng Panginoon Nababasa po natin. Literal po, iingatan ng Diyos. Doon po ito sa mga totoo na naniniwala, sumusunod sa Diyos. Ano po, sa lahat po ng mga Kristiyano na sumusunod ng totoo sa Diyos, alam natin po, lagi po may pangako ang Diyos. Amen. Kahit naman po doon sa mga hindi po totally sumusunod sa Diyos, ay naranasan din po nila ang pagsama ng Diyos. Amen po? Kasi po, ang Diyos po natin ay hindi po siya, wala po siya kinikilingan. Lahat po tayo makakaranas ng lahat ng yan. Amen po? Lahat. Kahit nga po sa bagyo, kahit po tayong mga naniniwala sa Diyos, nakakaranas din po tayo ng baha, bagyo ng buhay, problema ng buhay, wala pong exempted. Amen. Sa pagsunod lang po natin, amen, sa pagtitiis, talagang naroon po, dahil po tayo sumusunod sa Diyos, amen po, yun po ang hindi maunawaan ng iba, amen. So, alam naman po natin na marami po hindi po nakakaunawa sa mga pinaglalaban natin, sa paniniwala natin, amen, na tayo po, amen, meron po tayo pinanghawakan na pangako ng Diyos na hindi po niya tayo kailanman bibiguin, amen. Amen, mga kapamilya natin, hindi po sila talaga, sila po ginagamit ng Diyos para mag-struggles tayo, mabigatan tayo, amen, mamorabima tayo, pero po, kasi kasama po talaga sa buhay ang pagtitiis. Dahil po ang Diyos natin ay nagtiis din po siya ng hirap sa cross. Amen? Lahat naman po yan sa 1 Peter 2, di ba sabi doon na ang pagtitiis ay bahagi po ng ating pagsunod. Amen? Dahil po ang Diyos natin ay nagtiis, nagbigay po siya ng halimbawa para maging tayo na din po ay makapagtiis. Amen? Amen. So, talagang bago po natin makamtan ang pangako ng Diyos, meron pong pangako, meron pong literal, meron pong mararanasan po natin kagad yan, pero kung bago natin mararanasan yan, marami pa po tayong ma-encounter. Amen? Marami tayong ma-encounter na pagsubok, hindi po madali na makukuha natin kaagad. Amen? Bagos mga ka-encounter pa tayong maraming bagay, nandun na tayo ng susubukin tayo sa mga magkakasakit tayo, yung ating financial, lahat ng ating sa buhay, sa mga anak, sa pamilya, lahat po yan ay atin pong mararanasan. Amen po. Pero po kasi tayo ay pinalaki ng Diyos na totoo na naglilingkod, totoo na susunod sa Kanya hanggang sa katapusan ng ating buhay. Dahil po ang ating pinaglalaban dito ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Hindi po natin yung makakaunan kung wala po tayong pagtitiis. Higit po sa lahat, wala po tayong pagbabago sa buhay. Hindi po natin iiwanan yung mga dati nating buhay. Amen? Kaya po maganda po yung verse ni ating hiling kagabi, di ba? Na ang salita ng Diyos, siya po ang tanglaw at ilaw. Tama ba, amen? Yet, opo, dahil po kung wala po ang salita ng Diyos, amen, sa ating buhay, ay wala pong magre-remind sa atin na tayo po pala ay nanalinis na ng landas, na tayo, yung dati nating buhay, na manalim nating buhay, ay bumabalik na po pala tayo doon. Amen? Dahil po ang salita ng Diyos, siya po pala ang magpapaalala sa atin
pag nandun na po tayo sa point na luminis na po tayo. Amen? Kasi po subuko po yan eh. Kasi sa trabaho ko, minsan pagod na pagod ako, hindi ako makapagbasa. Minsan tinatamad na ako mag-pray kasi pagod na ako. Pero alam niyo po, hindi po ako nakakatulog sa gabi. Hindi ako nakakatulog sa gabi kaya madaling araw gising ako, nananalangin ako, kahit pa paano magbabasa ako ng Bible. Amen? Kaya sabi ko, totoo po talaga ang salita ng Diyos na nagre-remind po sa atin para magiging maayos ang ating buhay. Amen po. Kasi po naalala niyo po noon, wala pa po kami sa Jesus My Life, wala pa po kami binabasa ng salita ng Diyos. Ang buhay po natin, lahat naman po tayo. Amen? Hindi pa tayo maharap sa Diyos, ay wala pong katuturan, wala pong direksyon ang ating buhay. Ngunit po, nung meron na po tayong nabasa na salita ng Diyos, amen, alam na po natin kung ano po yung hindi natin dapat lakaran. Amen po? So, salamat sa Diyos, no, dahil po meron pong salita ng Diyos na talagang nangangako na kaya po niya tayong iingatan, no? Ang Diyos po, mismo ang nagsabi na iingatan niya tayo saan man tayo pumaroon. So saan man po tayo naroon, ay ang pag-iingat ng Diyos kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga tuntunin ay atin po itong makakamtan ang mga pangako niya. Amen po, ang pag-iingat, mga blessing, amen, lahat naman po yan pinangako ng Panginoon, lalo-lalo po doon sa tapat na nasusunod sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay na mabuti ang Panginoon. Amen. Dahil po tunay ang Diyos na nagbabago sa ating buhay. Amen po. Dahil ang salita ng Panginoon, amen, na ating pong nababasa sa Biblia ay hindi po lamang natin ito binabasa, bagkus ina-apply po natin sa ating buhay. Amen po. Kahit na ano pong mangyayari, kahit may sakit ka, kahit marami kang isipin, bayarin, amen. Basta po, lagi po natin iisipin, tatandaan, na sa sitwasyon na yun, meron po tayong katulong, meron pong magbibigay sa atin ng kapayapaan sa kabila ng ating manararanasan. Dahil po ang Diyos natin ay buhay, ay hindi po siya, hindi niya po tayo kailanman pinalikuran, nakikinig po siya, amen. Lahat po ng yan ay kanya po ito sa tamang panahon, ibibigay po niya ang kanyang mga pangako sa atin, amen. Lagi na sinasabi, iingatan kita, lagi na iniligtas kita, amen. Paano ka iniligtas ng Diyos kung hindi mo siya tinatawag, amen. Kung bang napahamak ka, amen, dahil wala ka sa Panginoon, amen. Pero kung kayo ngayon nasa Panginoon, di ba nakakaranas pa rin po ng disgrasya, di ba? Kasi po, minsan, pinaparanas po talaga sa atin yun. Hindi po literal, amen. Kahit man po sa ating buhay, sa ating mga magulang, di ba? Hahayaan nila tayo na tumayo sa sarili nating paa, amen. Hahayaan nila tayo na sumikap. Amen. Ganun din po ang Diyos. Minsan tahimik siya. Amen. Tahimik siya na parang hindi mo siya maramdaman. Pero ang totoo po nun, tinitignan ka niya kung ang puso mo ay laging nakatuloy sa kanya. Amen po. Purihin po ang Diyos sa buhay. Dahil po, natutunan ko po ito talaga sa buhay ko na magtiwala sa Diyos. Amen. Na sa buhay namin mag-asawa, lalo sa buhay ko, na salamat sa Diyos dahil may bis na kumakalinga sa atin, sa mag-asawa. Amen. Siya po magsusuporta. Amen. Dahil wala po talagang ibang pagkatiwalaan kundi ang Diyos lang. Amen. Sa buhay na ito, sinabi naman po sa Biblia na wala po tayong magtiwala sa tao dahil ang tao ay may hangganan din po ang buhay. Bagkus po, sa Diyos po tayo magtiwala. Dahil ang Diyos po mismo ang tutulong sa atin, magbibigay sa atin. Amen. Dahil hindi po nila nauunawaan ito, pero tayo, dahil nababasa po natin sa Biblia, na totoo po ang Diyos, na ating pinaglalingkuran, ay atin po itong panghawakan. Amen. Dahil po ang mga pangako ng Diyos, amen, totoo, at hindi po nila ito bibigay kailanman.
So, ang pag-iingat ng Panginoon ay naroon po sa mga tao na totoo, na nagtitiwala, sumusunod sa kanyang kalooban. Amen po. Purihin po ang Diyos. Naunawaan po ba ang pangako ng Panginoon? Ang nais ng Diyos. Amen. Na iniligtas po niya tayo saan man patuloy naroon. Amen. Lahat po tayo na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon, sa Kanya pangako. At bibigay ko na po ngayon sa susunod na gawain. Sa buhay po ni Bad Boy.